Buti po mga ka-farmers. Kami po ngayon, umpisa na po ng nagkukupra ngayon. Yung kasama ko, siya po ang umakyat sa niyog at saka ako ang tagapag sa bunga po ng niyog. Yung kasama ko pala si Nato, taga sa amin ding barangay. Yung ano po namin, yung nyug po namin, apektado po sa dati pong bagyo na Odette. Hindi masyadong maraming bunga yung nyug po namin ngayon. A few moments later. Ito ka farmers, ito na po yung pangatlo namin pag-kupra at saka yung kupra ngayon dahil pangatlong araw na ito, nag-umpisa kami nag-kupra, ito, nag-umpisa akong niloto po namin yung kupra. Ito po, estimated po namin, aabot ito ng 300 kilos ito maluto na sa resikada. At saka kasama po yung aking kaibigan na si Nato. Kami po ang dalawa nagkupra ngayon. Kahit maulan yung panahon, laging umulan dito sa Leyte. Ito po yung aming kupra na niloto. Siguro to maluto to mga siguro 12 hours. Pero pag ano pa ito, pag medyo makapal pa na paglalagay po ng kupra, aabutin po na siguro mga 14 to 15 hours na pagluto. At saka ano pati ito, pag dating po ito ng 5 oras, 4 hanggang 5, ito po ay balta rin. At saka yung luto na ilalagay sa taas, at saka yung hindi na luto doon sa ilalim ilalagay para pantay-pantay po pagluto yung kopra. At saka ipakita ko rin sa inyo yung aming saan kami nagsisindi po ng panggatong po sa para pagluto sa kopra. Ito po yung kopra dito sa loob. Pag mag-break time kami, dyan kami natutulog habang nagluluto po kami ng kopra. At saka dito sa baba, dito sinisindihan yung
Amin. Dinahandahan lang po namin dahil kaumpisa pa lang at saka maulan. Ito po ay indirect hit na pagluluto po ng okra na malayo-malayo distansya po sa lutuan. Siguro estimated to na yung distansya mo nito is for about mga 4 meters para hindi masyadong madirekta po luto. At sa kagandahan po nito, matipid ito sa panggatong po ng kahoy. Ito po yung lutuan po namin dito. Para na itong bahay sa taas. Saka mga ka-farmers, ito bukas, maluto na ito bukas ng umaga. Ganito po yung pagkukupra po at saka paghahanda at saka ano may binta yung kupra at saka ipakita ko na rin sa inyo kung gaano nag-upisa at saka ito na rin ang resulta sa pangatlong araw namin pagkukupra.
Ito pa farmers, narating na po yung aking karga na galing po sa bukid, yung aking kupra, at saka nandito po sa loob yung aking kupra na ibibenta po dito. Ito po yung bayan po ng Sugod, Southern Leyte. Dito po ako palagi nagbibenta po ng kupra. Ito na po yung aking kupra dahil break time pa. Wala pang mga tao dito sa loob. Ito pong budigan na ito, kasi ako to sa isang barko na maikarga sa isang barko yung ganito karaming kupra. Ito po ka-farmers yung aking kupra na mamaya-maya may timbang na rin po sa ito pong weighing scale na yan. Mamaya-maya a few minutes from ngayon. Ito na po ka-farmers, umpisa na po na may karga po sa timbangan po yung aking kupra na dahil katatapos pa lang po nila ng pananghalian. Yung kupras na po, bali 13 po kasako. At saka mamaya-maya yan, kukunan niya ng sample para sa laboratory. Yan na po. Pinukunan na po ng sample yung ating kupra para maidala po sa laboratory. Yan na po, mag-umpisa na pong tinimbang po yung ating kopra. 352 yung isang partida. Sila? 341. At saka dala-dala na rin yung aking sample. Ipakita na o sada. Ito po yung sample mga ka-farmers sa aking kopra. Mga siguro estimated dito 100 grams. Ito po ang dadalhin sa laboratory. Dito po sa laboratory yung aking kopra. Mamaya-maya na laboratory na to. Dito po sa ito po yung laboratory po ng ito ang kopra dito po sa bayan. So ganito lang po yung mga proseso po sa dahil kakaunti po yung nagbibinta po ng kupra ngayon.
agad-agad po ano po yung ano ko. Walang ibang customer ngayon, dito tanghali. Dito po yung sample. Yung timba ng aking Cupra is about 693 kilos. Ito po yung sample. Mamaya. Ito na ka-farmers, umpisa na pong niluluto po yung aking Cupra na kinukuha ng sample kanina. At saka ito po yung sample na niluluto. Dito po babasahin ko ang ilan po ang moisture po ng ating Cupra. Mamaya pa kaunti. Dahil umpisa na po magre-rate po maya yan sa chemist po dito. Yan po ang pag-process po ng pagbibenta ng Cupra. Yung sinasabi sa resikada. Dalawang klase po yung pagbibenta po ng Cupra. Yung visual, yung hindi kinukuha na sample, tinitingnan lang, at saka ito kinukuha na sample. Ito ang sinasabi na resikada. Umpisa na pong kinuha yung aking sample. Kila bossing? 11.4 11.4 ml. Yeah. Discount niya 6.8%. Yan ang tubig, 6.8. Oh, 6.8. Yun na pa ka-farmers, yung sample ko, yung total 11.8 at saka may discount po yan 11.4 ml din. ml. 6.8 6.8 yung net discount. Yan na po ka-farmers. Yung total ko na timbang ng aking Cupra, mamainusan po yun ng 8%. 6.8%. At saka times yung presyo kung magkano ang kilo po ng Cupra. Yan na po ka-farmers. Mamaya, pwede na yan. A few moments later. Ito na po ka-farmers yung kabubuan po ng aking binta na Cupra. 13 na sako na Cupra at saka yung timbang 691. Yung moisture 6.8. Yung total bawas po na timbang out of 691 is 47 kilos. Yung total net po ng timbang is about 644 times price is 3250. Yung kabubuang halin, yung binta is 20,930 times, at saka may deduction po sa labor. Yun po, yung net ko is about 20,891. Yan po mga ka-farmers yung pagbinta po ng Cupra na sinasabi po dito na resikada. Yan na po, para sa dagdag po na kaalaman, ito po yung pagbibinta po sa bayan ng Cupra. Gamit po yung resikada, yung dumaan pa sa laboratory test po yung sample po ng Cupra. Yan na po ka-farmers. At saka more power po sa aking mga vlogs.